Happy Lord's Day, everyone! Welcome po sa ating online worship celebration. Kami po ay nagagalak na kayo po ay muling makasama na magpupuri sa pangalan niya. Tayo po ay magpuri sa Panginoon. Pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita, sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala nang iba, O Diyos, O Diyos. Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita, sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala nang iba, O Diyos, O Diyos. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kayang tumbasan ang kahit na sino bang man. Wala nang hihigit pa sa iyong pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita, sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala nang iba, O Diyos, O Diyos. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kayang tumbasan ang kahit na sino pa man. Wala nang hihigit pa sa iyong pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kayang tumbasan ang kahit na sino pa man. Wala nang hihigit pa sa iyong pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kayang tumbasan ang kahit na sino pang man. Wala nang hihigit pa sa iyong pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kayang tumbasan ang kahit na sino pa man. Wala nang hihigit pa sa iyong pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man.
Sige po, patuloy po tayo na umawit ng awiting pagsamba sa ating Panginoon. Hinamagat, tinawad na, ngunit hindi ka lumaban. Pagkat laman ng isip mo, lubos na kaligtasan ko. Ibinigay ang buhay mo para sa bagong buhay ko. Pagkat sa isip mo'y ako minamahal ang tulad ko. Pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinuhos, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda sa mga Diyos, sa kamataya, ninalay sa mga Diyos para kami maligtas. Matayo mo'y dahilan ng tunay kong kayayaan. Kami ngayon iyong anak, minamahal mo ng ganap. Pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinuhos, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mo kay ganda
mong kay ganda sa iyong krus ibinuhos, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda, pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinuhos, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda, ibig mong kay ganda, pag-ibig mong kay ganda. You are welcome to send your tithes and offering and your seed to the man of God. May the Lord bless your generosity and your support in our ministry. Kindly send your seeds and your tithes into this GCash account number, 0912-7327627. God bless you bountifully. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Sa lahat ng inaabot ng tinig na ito at ng gawain ito, sana kayo po ay patuloy na napagpapala ng ating Panginoon. Kumusta kayo dyan sa ating church family sa Carson, California? Kay Brother Dante, sa kanyang mga anak, sa iyong mga pamangkin, at kasama sa loob ng bahay. Sabay-sabay tayong mag-grow at maglingkod sa ating Panginoon. Ngayong araw na ito, nais ko pong magbahagi ng napakahalagang mensahe para sa ating lahat. My topic today is entitled, The Power of the Seed. The power of the seed, ang kapangyarihan ng binhi o ng buto. Alam mo ba na ang bawat butong itinanim mo ay may nakahandang ani? In Galatians 6:7, sabi ng Bible, whatever a man sows, that he will also reap. Kung ano ang itinanim, yun din ang kanyang aanihin. Magandang araw po muli, mga kaibigan, mga kapatid. Gusto kong ipangaral ang isang mensaheng magpapalakas ng ating pananampalataya. Ang kapangyarihan ng buto. Ang kapangyarihan ng binhi, the power of the seed. Sabihin mo nga sa katabi mo, may power ang seed. Sige, sabihin mo sa katabi mo, may power ang seed. Mga kaibigan, mga kapatid, ang kaharian ng Diyos ay gumagalaw sa prinsipyo ng seed time and harvest time. Ang problema kasi minsan, gusto natin ng harvest, pero ayaw nating magtanim. Gusto natin ng breakthrough, pero ayaw nating magsakripisyo.
Gusto natin ng blessing, pero ayaw natin magbigay. Gusto natin ng miracle, pero ayaw nating maghintay. Pero tandaan po ninyo ito, every harvest begins with a seed. Una mga kaibigan, God never forgets a seed. Hindi kinakalimutan ng Panginoon ang mga butong ating itinatanim. The Holy Bible says in Hebrews 6:10, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him. Mga kaibigan, mga kapatid, may mga pagkakataon na pakiramdam natin, Lord, may nangyayari pa ba? Bakit parang walang bunga? Bakit parang walang progress? Pero gusto kong malaman ninyo, mga kaibigan, mga kapatid, walang seed na nakakalimutan ang Diyos. Yung prayer mo noong umiiyak ka, nakita ng Diyos. Yung offering mo kahit gipit ka, nakita ng Diyos. Yung paglilingkod mo kahit pagod ka, nakita ng Diyos. Yung pagtulog mo sa gawain ng Panginoon, nakita ng Diyos. Yung pagbigay mo ng iyong tithes, ng iyong ikapo, kahit kunti ang income mo, nakita ng Diyos. Yung inaabot mo sa pastor mo, nakita ng Diyos. At tandaan mo ito, kaibigan, kapatid, Heaven keeps record of every seed. May record ang Diyos, may record ang langit sa bawat butong ating itinatanim. Kapag nagtanim ang magsasaka, hindi siya nag-worry kinabukasan kung bakit wala pang bunga. Sapagkat alam niya, may panahon ng pagtubo. May proseso ang ani. May proseso ang harvest. Ganon din sa ating spiritual life. Akala mo lang walang nangyayari dahil tahimik ang season mo. Pero tandaan mo ito, just because you cannot see growth, does not mean there is no growth. Habang tahimik, may ugat na lumalalim. May favor na binubuo. Every seed has an assignment. The Holy Bible says in Ecclesiastes 11 verse 1, cast your bread upon the waters, for after many days you will find it again. Mga kaibigan, mga kapatid, every seed has an assignment. Hindi aksidente ang seed. Kapag nagtanim ka sa kingdom ng Panginoon, may destiny na nakakabit dyan. Yung seed mo ngayon, maaring maging sasakyan mo someday. Yung butong itinanim mo ngayon, maaring maging bahay mo someday. Maaring maging tuition fee someday. Maaring maging healing mo someday. Maaring maging business mo someday. Maaring maging answered prayer someday. Hindi mo nakikita ngayon. Pero may assignment ang seed mo. May mga tao kasi kapag maliit ang seed, minamaliit din nila ang possibility. Pero tandaan mo ito, kaibigan, kapatid. Hindi maliit ang future ng seed. Ang mango seed maliit, pero may dala itong future tree. Ang mustard seed maliit, pero nagiging malaking puno. Ikaw rin, kapatid. Baka maliit pa lang ang meron ka ngayon. Pero kapag inilagay mo yan sa kamay ng Diyos, may supernatural multiplication. Sabihin mo sa sarili mo,
ang seed ko may future. Sabihin mo, ang seed ko may future. Ang seed ko may assignment. Kapatid, hindi masasayang ang itinatanim mo. Every seed has an assignment. Kagaya pag nagtatanim ka ng buto ng okra, ikaw okra, magiging okra ka. Ikaw buto ng talong, magiging talong ka. Magiging kamatis ka. Every seed has an assignment. Pangatlong puntos, mga kapatid, your seed enters your future. In Luke 6:38, give and it will be given to you. Mga kapatid, ang seed hindi lang nawawala. Ang seed pumapasok sa future mo, sa kinabukasan mo. Kapag nagtanim ka ngayon, parang nagpapadala ka ng blessing sa future mo. Parang bank account ang kingdom ng Panginoong Diyos. Every seed you sow, may record, may increase, may return. At minsan, hindi lang exact return. God gives overflow. Yung simpleng tinanim mo noon, isang invitation sa church, isang maliit na offering, isang pagtulong sa pastor, isang pag-serve sa ministry, hindi mo alam. Yan pala ang magbubukas ng breakthrough ng pamilya mo. Pangapat, mga kaibigan, the seed must leave your hand. In John 12:24, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. Mga kapatid, habang hawak mo ang seed, hindi ito magiging harvest. Kailangan mo itong bitawan. Kailangan mo itong itanim. At minsan, mahirap mag-release. Mahirap magbigay kapag gipit. Mahirap magtanim kapag may bills. Kapag may mga bayarin, may mga problema. Mahirap mag-tithes kapag gipit. Pero tandaan mo ito, kapatid. A seed can never multiply while staying in your hand. Ang magsasaka, hindi kinakain ang seed niya. Bakit? Because he understands my future harvest is greater than my present comfort. Minsan, kailangan mong magtiwala sa Diyos beyond logic. At doon nagsisimula ang miracle. Panglimang puntos, mga kapatid, small seeds create big miracles. In Matthew 17, verse 20, if you have faith as small as a mustard seed, nothing will be impossible for you. Napakaliit ng butil ng mustasa. Pero sinabi ni Jesus, may kapangyarihan ito. May power ito. Bakit? Because God specializes in small beginnings. Maraming halimbawa. Yung maliit na tungkod ni Moises, ginamit para hatiin ang dagat. Yung maliit na lagpitaw ni David, pero pinabagsak ang higanting Goliath. 5 tinapay at 2 isda, pero nakakain ang libo-libo. God specializes in small things. Huwag mong sabihin, ito lang ang kaya ko. Dahil kapag inilagay mo sa kamay ng Diyos, ang maliit ay nagiging sobra-sobra. Pinapadami ng Diyos. Ano bang bagay na maliit na ipinagkatiwala mo sa kamay ng Diyos, kaya niyang paramihin. Don't kill your seed with doubt.
Do not kill your seed with doubt. Galatians 6:9. Sabi ng Bible, at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Mga kaibigan, mga kapatid, maraming tao ang nagtanim, pero sumuko agad. Nagbigay minsan, tapos nawala ng faith. Nag-pray minsan, tapos tumigil. Nag-tithes minsan, pero tumigil. Pero tandaan mo ito, kapatid. The seed needs time. Kapag nagtanim ka ng mangga ngayon, hindi ka aani bukas. May proseso. Laging may proseso. Ganoon din ang ating spiritual harvest. Habang naghihintay, keep believing, keep praying, keep serving, keep sowing, keep giving, because your season is coming. Your harvest will bless many people. In 2 Corinthians 9:11, sabi ng Bible, you will be enriched in every way so that you can be generous. Mga kapatid, hindi ka lang i-bless ni Lord para sa sarili mo. Your harvest has a mission. Darating ang panahon, ikaw naman ang magpapaaral. Ikaw naman ang tutulong. Ikaw naman ang magbibigay. Ikaw naman ang magiging testimony. May mga tao rito. God will turn your seed into a car. God will turn your seed into a house, a business. God will turn your seed into a ministry expansion, into a healed family, restored marriage. God can turn your seed into financial breakthrough. At sasabihin mo, Lord, maliit lang ang itinanim ko, pero napakalaki ng inani ko. Mga kapatid, baka umiiyak ka ngayon. Baka naghihintay ka. Baka pakiramdam mo, delayed ang breakthrough mo. Pero tandaan mo ito. The seed is working even underground. Hindi man nakikita, tumitibay ang ugat. Hindi man ramdam, may miracle na tumutubo. Hindi man obvious, may harvest na paparating sa iyo. Sabihin nating lahat, hindi masasayang ang seed ko. Sabihin mo ulit, hindi masasayang ang seed ko. Sabihin mo, God remembers every seed. My seed has an assignment. Sabihin mo, my harvest is coming. My harvest is coming. The seed planted today will become tomorrow's testimony. Sana kayo po ay napagpala ng salita ng Panginoon at napalakas ang iyong pananampalataya. Manalangin po tayo sa ating Panginoon. Lord, salamat sa bawat seed na naitanim namin sa iyong kaharian. Turuan mo po kaming magtiwala kahit hindi pa namin nakikita ang bunga. Bigyan mo po kami ng pananampalataya to keep sowing,
to keep serving, to keep believing. At gamitin mo po ang bawat seed para maging testimony ng iyong kabutihan at katapatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Magsitayo, itaas ang mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat. Ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumaloy sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niyang maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day!